Gusto ko pong, sagutin at ipaglingkod din po mga kapatid itong tanong ni, kapatid na Ricardo Nabis Jr. Kasi ito may medyo maano po itong, paksa nito. Kailangan po natin ito ng, masusing pag-aaral dahil ito ay, bukod sa mga symbolikal, ang mga tinutukoy dito, ay kailangan po natin ng maingat na interpretation dahil prophetic po ito. Ito ay may kinalaman sa Apokalipsis 18:9 hanggang 22 ayon sa kanyang tanong. At sasagutin ho natin sino po yung kings of the earth, the merchants or yung mga mangangalakal, the shipmaster o yung punong yung yung driver ng bangka o ng barko kumbaga. The craftsman at saka yung mga buyer po nila na nagpayaman sa kanila pero bandang huli hindi na bumili. Ayan, ang ganda ho nito mga kapatid, mga kaibigan. So, isa-isahin ho natin, di ko na po ipapaliwanag ng mahaba ito kasi mahabang explanation po at ang gagamitin po natin uli ay yung aklat ng isang expert sa Revelation, sa kanyang aklat na Revelation of Jesus, isang Greek expert, biblical languages expert, magaling sa exposition, at syempre po kasama po yung ating commentary naman ni F.D. Nicole, yung Adventist or yung SDA Bible Commentary. Pagsasamahin po natin yan. Hindi ko na po isinama yung Daniel and Revelation Committee Series. Ano po, mga kapatid? So, ganito po ang mababasa natin sa verse 9 and 10 muna. Ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay nangagsiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kanya. Pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. So meron ho dito mga tinutukoy na mga hari sa lupa na sila po'y nakiapid at nakisama sa kalayawan at itong mga ito'y umiiyak at tumataghoy dahil sa nakita nilang usok mula roon. Sino yung tinutukoy po na iniiyakan nila at nananaghoy sila tungkol doon? Itong mga hari sa lupa, mga kapatid. Verse 10. At nakakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nangagsasabi, sa aba ng dakilang Babilonya ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. O itong mga hari sa lupa at mga dating kakampi ay nanunood sa hirap ng kalagayan nitong dakilang bayang Babilonya. Yan. Ito daw dating bayan na to, sabi diyan sa talata, ay matibay. Pero isang oras ay dumating yung paghatol sa kanya. Mga kapatid, marami na ho tayong mga paksa kung sino itong harlot na to, sino itong dakilang Babilonya na ito. Panoorin na lang po ninyo, no? Mamaya mababanggit din po siguro natin. So, ano ho ang explanation, no? Kung mapapansin natin, itong talatang ito ay patungkol sa pagbagsak ng Babilonya. At itong Babilonya na pinag-usapan ho dito ay spiritual Babylon. Pagka pinag-usapan yung Babylon at binanggit ang Babylon sa aklat ng Revelation, ito ho ay spiritual Babylon. Yung literal Babylon kasi sa Old Testament, bukod doon sa Genesis, yung turi ni Babel na literal, nagkaroon din talaga ng bansang Babylonia na pinagharian sa panahon ni Daniel, pinagharian ni Nabucodonosor, ni Belshazzar at iba pa. Kapatid. So, naglarawan po at nakita po natin na yun ho ay masamang kaharian, naging kalaban ng Diyos. Kaya ginagamit po sa aklat ng Apokalipsis, ang pangalan nila talagang patuloy na kalaban din sila ng Diyos. Pero ito,
Itong Babylonia, ayon doon sa diwa ng talatang 9 at 10, ay nangangahulugan na namayagpag ito dati. Nagkaroon ng maraming kakampi, mga hari sa lupang eh. Pero dumating yung isang araw na siya ay hatulan at ito ay nagluksa sa kanyang pagkawasak. Ano po? So, ito po yung pagbagsak ng Babylonia. Magkakaroon po ito ng epekto sa King of the Earth na tinutukoy po dito. Ano po? Ito pong King of the Earth na sinasabi ay sila po yung nag-commit ng fornication and live luxuriously with her or with the Babylon, spiritual Babylon. Kaya basahin natin yung explanation po dito ng Revelation of Jesus ni Professor Ranko Stefanovic. Ang sabi po rito tungkol sa King of the Earth sa verse 9. Kasi tinatanong ko sa atin yun eh. The King of the Earth denote the end-time governing political powers of the world who have put their authority and influence into the service of Babylon. Nababanggit yan sa chapter 7 verse 1 to 12. Babylon apparently acted through them to gain control of those inhabitants of the world who did not voluntarily submit themselves to her. So, ibig sabihin ho, mga kapatid, itong King of the Earth na sinasabi po ay ito po yung gobyerno sa panahon, sa huling panahon. Ano? Governing political power. Na ito pong governing political power ay sumuporta. Ito, basahin po muna natin yung karugtong kasi dito natin explain to. The fall of end-time Babylon afflicts first the king of the earth who committed fornication and lived luxuriously with her. The kings of the earth denote the end-time governing political power of the world who have put their authority and influence into the service of Babylon. So yung end-time governing political power, ito po yung gobyerno na iiral at ginamit, nagkaroon ng kutsabahan at pag-uugnay, pagkakampihan ng spiritual Babylon. Itong spiritual Babylon, ito yung isang malaking false religion na magkakaroon ng malapitang relasyon sa gobyerno sa huling kapanahunan, mga kapatid. Susuportahan niya ng gobyerno yung false church na malaki. Alam nyo na siguro yan, mga kapatid. Baka magalit sa akin eh. Ngayon, ano ang ibig sabihin dyan? Bakit ngayon itong political power sa huling araw ay iiyak at malulungkot dahil nga nawasak ang Babylon? Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito. The Babylon apparently acted through them to gain control of those inhabitants of the world who did not voluntarily submit themselves to her. The political powers were seduced by Babylon's arrogance and glamorous wealth and luxury. Babylon promised them safety and security. Now they realize how they were deceived by those false promises when they see the strong city destroyed. Ano doon pang ibig sabihin niyo, mga kapatid, mga kaibigan? Itong kakutsabang gobyerno nitong huwad na relihiyong pagkalaki-laki at kilalang kilala ay pinangakuan nitong Babylon ng kung ano-ano. Subalit, unti-unti ay nakikita niya ang kanyang pagbagsak. Di ba ho ba, mga kapatid? Nasa sigaw ho na yan ng Three Angels message sa chapter 14 na isisigaw yan na isa sa ebanghelyo ng anghel ay yung pagbagsak ng Babylonia. Babagsak ho talaga yan. Nakaprophesy na po yan. Ano ang ibig po sabihin ng pagbagsak niyan, mga kapatid? Yung pagbagsak niya ay itong political power na ito, yung
yung gobyerno, mga kapatid, makikita nila na, uy, akala ko ba malakas tong ano na to, relihiyon na to. Bakit biglang humihina na, nawawala na ng suporta? Unti-unting nakikita nitong political power nito na hindi naman pala naging totoo ang mga pangako ng Babylon. Manapa ay ang unti-unting pagbagsak nito. Ayon sa pangitain talaga ay ito nga ay bumagsak, mga kapatid. So sabi rito, Babylon destruction means their own imminent loss of political power. As Abraham centuries earlier watched the smoke ascending from Sodom and Gomorrah as a sign of divine destruction on those cities in the valley. Genesis 19:28. So the political powers of the world witness the demise of end-time Babylon. They stand at a distance in fear and their own torment and cry and mourn over her when they see the smoke of her burning. Kaya yung itinuturing yung unti-unting pagbagsak nitong Babylonia na ito, mga kapatid, ay dahilan sa nawalan na siya ng suporta mula sa mga tao at doon sa tinatawag natin political power na ito. Medyo nag-doubt na sa kanya, mga kapatid. Yung gobyerno nag-doubt na sa malaking relihiyon na yan. At kung papaano yung panahon ni Abraham ay nagkaroon ng usok, yung magkaroon ng na-destroy ng Panginoon yung dalawang malaking syudad, yung Sodoma at Gomorrah, ay magiging witness ang buong mundo sa pagbagsak ng Babylonia. At ito ay talagang matinding pagkapahamak. Yung pong ibig sabihin ng pagluluksa dito o nananaghoy sa kanya, their mourning is an expression of the realization that they must share in Babylon's fate. The repetition of the time designation in 1 hour also in verse 17 and 19 suggests the speed with which Babylon is overthrown. It relates to Revelation 7 and 12, where 1 hour denotes a very brief time when the 10 kings turn against end-time Babylon and destroy her. So, baka sabihin niyo po na saan natin kinukuha itong paliwanag na ito, mga kapatid? Yung nasa verse 9 ho, ang binibigyan ng komentary dito. Tingnan yung verse 9. At ang mga hari na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay nangagsiiyak at mangagsisitaghoy sa kanya pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. Pansinin niyo po ang sinasabi ng talata. Ang mga hari sa lupa na nakiapid sa kanya at nakilayaw sa kanya ay nagsisiyak at nagsisitaghoy dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng Babylonia. Ibig sabihin, sa ng kanilang pananaghoy, mga kapatid, ang sabi diyan, ay sila po kasi ay nadamay sa mapanlinlang na doktrina nitong Babylon. Itong spiritual Babylon, mga kapatid, ang kanyang mga kalakal ay mga huwad na doktrina. Yung kayamanan na sinasabi po dyan, mga kapatid, ay mayaman siya sa mga kalakal na napakabintang doktrina, mga aral na wala sa Biblia, napakabinta. Kinuha ho ito ng maraming mga protestante. Yan ho ang ibig sabihin yan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Their mourning as an expression of the realization that they must share in Babylon's fate. Ibig sabihin ay, kaya sila nananaghoy, damay sila. Kaya nga, di ba may panawagan sa atin, 18:4, umalis kayo sa kanya. Naguho yung Babylonia, umalis kayo sa kanya para hindi kayo madamay sa salot ng Babyloniang yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, ito pong tinatanong ni Brother Rick ay patungkol ito sa destruction or sa pagkabagsak ng Babylonia, mga kapatid at mga taga-subaybay, na ano pa, karamay dito ang mga tao na na bumili, naging customer niya sa huwad niyang doktrina. Paasa kasi siya at sabihin na malakas talaga, sinasaluduhan natin talagang sinasamba
ang leader dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Pero sa panahong yan, ay mawawalan siya ng suporta. Bakit? Wala nang bibili sa kanyang kalakal, mga kapatid. Mamaya ipaliwanag natin. Basahin nga natin itong verse 11. At ang mga mangangalakal sa lupa ay magsisiiyak at magluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal. Naku po, talo pa ang nag-lockdown. Nagsara na ang kanyang negosyo. Ano ang ibig sabihin nito? No? Verse 12, ng kalakal na ginto at pilak at mahalagang bato at mga perlas at mainam na lino at kayong kulay ubi at sutla at kayong pula at sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapang garing at bawat kasangkapang mahalagang kahoy at tanso at bakal at marmol at kanila at espesiyas at insenso at ongwento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. Kita mo na, kinalakal pa papabayad pa Mulaan niya sa purgatorio, pwede pang pumunta sa langit. So, ito po yung mga ginamit na mga pangalan ho dito, mga kapatid. Ito po yung talagang mga literal na mga business na ginagamit ng mga tao. Kaya ginamit ito ni John Revelator para ipakita yung negosyong malaki nitong Babylonia na ito. Pero kung babalikan natin, sabi ng talatang 11, ay ang kadami niyang binibintay, wala na bibili. Paano nangyari yan, mga kapatid, mga taga-subaybay? Sa dami ng kanyang negosyo, ay wala nang bumili. Pati kaluluwa ng tao, ginawa ng negosyo. 14. At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo. Nako, purdoy nga. Ito yung pagbagsak ng Babylonia. At lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo. At hindi na mga sumpungan pa. Kay bumagsak nga talaga 15. Ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya ay mangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nagsisiyak at nagsisipagluksa. Nagiging panuurin talaga siya sa buong mundo dahil siya ang ugat ng kapahamakan dahil nagsisiwalat siya ng mga aral na nakalason at naanupat ang malalaking mga protestanting mga samahan ngayon ay meron mga aral na galing dyan sa Babylonia, mga kapatid, mga kaibigan. 16, na nangagsasabi sa aba niya ang dakilang bayan. Siya na nararamtan ng mahalagang lino at ng kayong ulay ubi at pula at napapalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan at bawat pinunong daong, yan yung sinasabi kanin, ship master, no? Pinunong daong, yung kapitan ng barko, no? At bawat naglalayag saan mang dako at ang mga mangdaragat at lahat ng nangagsisihanap buhay sa dagat ay nangakatayo sa malayo, damay din. Pati yung nagninegosyo sa lupa, pati yung nagninegosyo sa dagat, lahat na, mga kapatid. Yan ho ang ganyang kalawak ang impluensya nitong huwad na iglesia na ito, mga kapatid. Malupa, mapalupa, mapadagat, ay nakiapid sa kanya. Damay-damay na po sila. Pati silang mga nadaya nito ay witness doon sa kanyang pagbagsak. So, ito po ang paliwanag dito sa mga talata mula sa talatang 12 hanggang 11 hanggang 17. The fall of Babylon also afflicts the merchants, no? Merchants, mga mangangalakal of the earth who traded with her and have grown rich from her excessive luxuries. Yumaman din sila, no? Yumaman din sila sa mga maling kalakal o doktrina. These great men of the earth, Revelation 18:23, are the figurative commercial retailers of Babylon who sell and distribute the spiritual merchandise of her corrupt
doctrines and policies. Ayun palang mga kalakal na yung mga kapatid, ay hindi ho yan negosyong literal. Alam nyo kasi may mga interpretation ngayon na itong nangyayari sa atin, yung microchip na yan, yung po anyang mga ay may kinalaman sa business, yung mga transaksyon, ganito ganyan, gagamitin itong talatang ito, akala nila literal. No! Hindi ho literal na kalakal po yan yung sinasabing pagbagsak. Kung literal na kayamanan yan, hindi babagsak yun. Mga kapatid, ang pagbagsak niyan ay yung tungkol sa kanyang destruction, sa corrupt doctrines. Hindi na mabibili, mabubukig. Ganito po yan. Sa ibang pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan natin, sa Revelation ay may sinasabi po tayong loud cry, huling malakas na sigaw. Anong ibig sabihin? Sa ating pagsisigaw, sa ating pangangaral ngayon, pinagtatawanan tayo. Dami na naman dyan nambubuli sa atin. Darating ang panahon. Makikita na ninyo yung sinasabi ho natin na yung mga pagpapalit ng pangingili ng araw ng Sabado at ginawa itong linggo, bandang huli makikita na po inyo. Teka, parang totoo yata ito. No? Yan na yung malakas ang pangangaral, loud cry, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga matitigas ang ulo ngayon na mga taong hindi naman matigas ang ulo, pero nagdaduda na at medyo nakikita na niliwanag. Darating ang panahon, mga kapatid. Yan ho ay dadalhin ng Panginoon sa kanyang bayan. At yan ang sinasabi na hindi na nabibinta yung doktrina ng Babyloniang huwad na iglesia na yan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi na yan mabibili. Bakit? Isinisigaw ng tunay na iglesia. Ito ang doktrinang tama sa Diyos, mga kapatid. Yan ho ang magpaparalisa sa kanyang maling negosyo. Mabubuking, mali ho pala yan, mga kapatid. Ito yung malakwakang pagtatawag ng Panginoon bago yung end time, bago yung pagbagsak, at bago dumating ang ating Panginoon, mga kapatid at mga taga-subaybay, mangyayari ho yan na sinasabi ho dito. So, ito ay kalakal tungkol sa mga huwad na aral. Hindi po doktrina, hindi po business na literal itong pinag-uusapan ho dito. Their grief reflects their selfish motives. The destruction of Babylon means an end to the flow of corrupt goods that have been sold and distributed in her name, and by which she has deceived the world. Yan. Niligaw niya at nadaya niya buong mundo. Nobody buys their merchandise any longer. Sa panahon yun, mga kapatid, yung mga doktrinang ikinalat niya sa buong mundo, na nadami-daming mga tao ang napaniwala niya. Darating yung panahon, mga kapatid, mga kaibigan, darating yung time, ang mga tao maliliwanagan kung papaano sa aklat ng gawa, libo-libo ang nahihikayat. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, kahit na bato, magsasalita. Kahit na yung mga bato na matitigas ang puso ngayon ng mga taong tila bato, minumura pa ang mga nangangaral na para bumalik sa Diyos at maging masunurin. Yung mga yan, madadala yan sa paano ng Panginoon. Hindi na nila bibilhin yung maling doktrina ng Babyloniang yan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya hindi po ito literal na kalakal, mga kapatid. Ngayon, nagpapanik na sila, akala ay, nako, itong microchip, yung mga ID system na yan, hindi ka makapabinta. Hindi man, ganito, ganyan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ho yan ay literal na negosyo. Yan ho ay kalakal ng Babyloniang yan. So, tingnan nyo ho, hindi lang po si Ranko Stefanovic ang nagpapaliwanag ng ganyan. Baka mayroon po mga kapatid na hindi ganong naniwala sa kanya. O dito tayo sa Bible commentary natin. Sa Bible commentary, sinite niya yung dalawang interpretation. May literal na merchandise. Mga kapatid, mayroong figurative. Ito ang sabi. According to another interpretation, these are figurative merchants. Representative of the peddlers of the spiritual merchandise of Babylon. Those who have sold her doctrines and policies to the kings and peoples of the earth. Yan po, chapter 16, verse 13. At saka verse 14. Chapter 17, verses 2 and 4. Yun yung tinatawag na merchandise. Yan ang mababasa natin sa SD Bible Commentary, Volume 7, page 864. At ganito ang nakadugtong sa salitang yon.
Merchandise, ang Greek po ay gomos, the lading or load of a ship or a beast or of burden. And thus, merchandise, according to the first interpretation, kasi may dalawang interpretation, mentioned above, this would be literal articles of manufacture and trade. And according to the second or figurative interpretation, the doctrines and policies of mystical Babylon, elsewhere spoken of as heroine. Ayan po. Chapter 17, verse 2. The highly figurative character of chapter 18 and verse 9 tends to favor the later interpretation, see above on merchant. So, ibig sabihin, mas tama yung hindi yan literal na pagkakalakal. With the destruction of Babylon, there is an end of the flow of corrupt goods that have been sold and distributed in her name, and by which she has deceived the world. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pong mga kalakal niyang hindi na mabibili, ito yung mga corrupt doctrines, mga kapatid, na ibininta niya o ikinalat niya sa pamamagitan ng kanyang pangalan, and by which she has deceived the world. So, naloko niya ang buong mundo. Hindi ba napapansin, mga kapatid? Abay, wala nang ibang tanong sa atin kundi Sabat. Kautusan. Abay, yan ang pinakialaman nitong Babylonian ito eh. Binago, 10 utos. Yung Sabat, ginawa pong linggo. Mga kapatid. Tingnan mo kung gaano karami yung nadaya nitong mga ito. Eh, dinadaan pa sa debate eh. Hindi po ba mga kapatid, mga kaibigan? Debate, topic. Linggo versus Sabat. O Sabado. So ito po yung sinasabi, darating ang panahon na maiintindihan, maliliwanagan ang maraming mga tao. Hindi na mabibili. At marami pang doktrina, yung spiritual Babylon na yan, na hindi na po mabibinta kasi mawawala na po siya ng suporta. At yung distraction niya, dahil po sa mawawala na siya ng suporta. Hindi na siya mabibilhan ng doktrina. Hindi na siya magiging ano. Yun na po, mabubuking na ang kanyang huwad, na pagiging huwad na bayan o iglesia. So sabi po dito, yung verse 12 to 13, give a long list of figurative merchandise in terms of gold and silver, precious stone, fine and costly garments, luxurious articles of decoration, fragrance, food, domestic animals, and slave. They stress the comprehensiveness of Babylon's corrupt doctrines and policies. Ayan po mga kapatid at mga taga-subaybay, no? So yan ho, yun sinasabi po natin sa gustong malaman na sagot ng ating sender, mga kapatid. Yung pong mga binanggit po ninyo sa inyong tanong, yan ho ay mga tao na mga ginamit po yung mga taong mangangalakal. Kasi yung mga mangangalakal sa dagat, shipmaster, yung mga mangangalakal sa lupa, yung mga king of the earth, o kaya iba pa. Sa ibang mga kapitol nito ay sila po yan, mga kapatid. Lahat po sila na nabintahan ng huwad na doktrina. Ay darating yung panahon, sana nga lang ay huwag nagpagmatigasin ang kanilang mga puso para makita po din yung kanilang tinatawag pong pag-asa bago dumating yung end time. Sabi ng verse 18, no? At nagsisigaw pagkakita sa usok ng kanyang pagkasunog na nagsasabi, anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? Talagang nag-collapse talaga siya eh, no? So, sabi rito, yung pong paliwanag ho dito sa 18:20, while the fall of Babylon is bad news for the enemies of God, it is good news for God's people. Both heaven and the saints are summoned to rejoice because God has executed judgment for you on here. The rejoicing called for here in portrayed as taking place
in Revelation chapter 19 verses 1 to 10. So ang pagbagsak niya, bad news sa kanyang kakampi, subalit good news sa mga anak ng Diyos. The call of rejoicing echoes of the words of Jeremiah with regards to the fall of Babylon, yung literal Babylon sa time ni Jeremiah. Then the heavens and the earth and all that is them shall sing for joy over Babylon. For the destroyer shall come against them out of the north, says the Lord. Babylon must fall for the slain of Israel. As for Babylon have fallen, the slain of all the earth. Yan po yung pagbagsak ng old Babylon, yung literal Babylon, ay ginagamit na halimbawa sa pagbagsak ng end-time Babylon. Sabi rito, end-time Babylon is found responsible for unjustly accusing God's faithful people and inducing the secular and political powers of the world to destroy them and shed their blood. Alam nyo, itong king of, kaya binabanggit yung king of the earth dito, kasi yung gobyerno, gagamitin niya nitong false church sa persecution. Wala namang power ang church para i-persecute yung mga martir, yung mga Kristiyano. Ang magpipersecute talaga ay yung gobyerno. Nauudyukan nitong huwad na iglesia. Kaya yung pag-uusig, yung tribulation, meron talagang religious power sa likod niyan. At ang mag-aakto para gawin niyan ay yung political power. No? The judgment upon the end-time apostate religious system is God's solution to save His oppressed and persecuted people. It further declares God's ultimate triumph over Satan and his evil forces. Ano? So, ang sabi ng verse 19, at sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan na nag-iiyakan at nagtataghuyan na nangagsasabi sa Aba, ang dakilang bayan na siyang iniyaman ng lahat ng mga daong sa dagat dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Yung isang oras na sinasabi rito yung napakatagal niyang pamamayagpag sa buong mundo. Saglit lang ang kanyang distraction, mga kapatid. Verse 20, magalak ka tungkol sa kanya, o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya. Di ba yun ang nasa ikalimang tatak, no? Sa ikalimang tatak, after po ng ikaapat na kabayo, yung ikalimang tatak ay yung mga kaluluwa sa ilalim ng altar na hanggang kailan ipaghihiganti ng Panginoon. Ito, yung destruction ng Babylon, kagalakan ito sa mga lingkod ng Diyos na pinersecute. Bad news naman ito sa mga nadamay at tumanggap ng kanyang huwad na doktrina. Yung pong 144,000 na hindi nahawa sa babae, mga kapatid, ibig sabihin, ay yan po yung mga hindi naniwala at hindi nakisawsaw doon sa maling doktrina at yung babae noon sinasabi ho doon, ito yung Babylon niya. Di ba yan yung babae na nakaupo sa hayop? Yan ang pinatawag na dakilang Babylon niya, ina ng mga patutot, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya dapat talagang mag-ingat tayo sa mga doktrinang huwad na wala sa Biblia. Alamin nyo, kanino galing yan. Baka galing po yan doon sa Babylonia. O, tinan nyo po, yung verse 21, at dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagis sa dagat na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan at hindi na masusumpungan ba? Ay talagang binuntog talaga doon sa dagat. Ano po mga kapatid? O 22, at ang tinig ng mga manunugtog ng mga alpa at mga musiko at ng mga manunugtog na plauta at ng mga manunugtog ng pakakak at ay hindi na maririnig pa sa iyo at wala nang manggagawa ng anumang gawa na masusupungan pa sa iyo at ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo. Anong kinalaman ng gilingan dito mga kapatid, mga kaibigan? Ginamit ho yan ng ating Panginoon na yung nagkabibigyan ng katitisuran
ay mabuti pang ibuntog siya sa dagat, bitinan ng malaking gilingan. Ito po mismo yon. Ibig sabihin, itong gilingan na to, itong Babylonia na to, na nagtisod at nagligaw ng napakaraming mga tao, ay ibubuntog talaga doon sa laot. Ibig sabihin, total destruction ng false church na ito, mga kapatid, mga taga-subaybay. Thus will Babylon, the great city, be thrown down with violence and will never be found any longer. The picture of throwing the stone into the sea as a symbolic act of Babylon destruction is borrowed from Jeremiah 51 verses 59 to 64. The word of God ordered Jeremiah to attack a stone to the book which described the destruction of Babylon and to throw it into the Euphrates. So, yung ilog Euphrates, mga kapatid, mga kaibigan, alam natin yan, na ito yung ilog na lumiligid sa literal Babylon sa panahon ni Nebuchadnezzar. Kaya napakaganda ng napakayaman nila dahil sa ilog Euphrates. Pag pinag-aralan natin yung Revelation, matutuyo ang ilog Euphrates at mawawala ng support ang Babylon na yan, mga kapatid. Mawawala ng suporta. Yan din, matutuyo na. Bakit? Mawawala na yung kanyang yaman, yung kanyang ipinagmamalaki, booking na lahat niyan. At hindi nakikita ang kanyang huwad na doktrina. Bakit? Wawakasan na siya ng tuluyan ng Panginoon. Sabi rito, just so shall Babylon sink down and not rise again because of the calamity that I'm going to bring upon her. Jeremiah chapter 51 verse 64, the reaffirms the ultimate and complete destruction of the end-time Babylon as was the desolation of historic Babylon. The angel's action also evokes the language of Matthew chapter 18 verse 6. Ito yung gilingang bato na sinasabi po natin dito. Na talagang wawakasan na. Total destruction, mga kapatid. Yung sinasabi po rito. Kaya, the desolation of Babylon is vividly portrayed in the cessation of all the city's activities. No more music, no everyday business or domestic activities such as craftsmanship. Mawawala na. Yung sinasabi. And food production, 1822, never again will light shine in it, nor wedding rejoice be heard in portraying desolation condition. John uses several Old Testament prophecies of the collapse of the apostate cities. So, dito po, mga kapatid, mga kaibigan, yung pong mga sinasabi doon na talagang wala nang ingay kung ano-ano pa mayan. Kasi, sabi pa sa Bisaya, mingaw na. Mingaw na. Awa na. Guho na. Bagsak na po, mga kapatid, mga taga-subaybay. So, kaya sabi ng 22, yung tunog, tinig ng manunugtog, mga musiko, plauta, pakakak, wala nang maririnig, mga kapatid. Kaya sabi po rito sa last na comment po ni Stefanovic, for stands Ezekiel prophecies against Tyre, so I will silence the sound of your songs and the sound of your harps will be heard no more. Ezekiel 26:13. Jeremiah announced the desolation of Jerusalem. I will take from them the voice of joy and the voice of gladness, the voice of bridegroom and the voice of the bride, the sound of the milestones and the light of the lamp. So lahat yan ay hindi na masusumpungan. Kung gaano kagarbo, kung gaano kagaling, kung gaano kayaman, kung gaano kasikat, ito, mababaliktad siya. Magkakaroon po ng tinatawag total destruction ng Babylon na ito. So yan po ang ating mabibigay na sagot doon sa nagtanong po sa atin, mga kapatid. Yung businesses ho dyan, mga kapatid, mga kaibigan, yan ho ay symbolical. Yan ay figurative. Yan po ay mga kalakal ng huwad na doktrina, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? So, yan na ang ating masasagot po doon. At pasensya na po doon sa mga nagtanong. Medyo mahaba ho itong ating tinalakay. Total naman ay kayo na rin may sabi na nakakasawa na yung mga tanong na paulit-ulit. O at yan, bibinigyan ho natin ng ibang, at least natuto po kayo ng, nakarinig po kayo ng explanation mula sa Book of Revelation. Sige.